Nagkaroon ka na ba ng paboritong character sa TV o movie na nateki? Nako, may chika ko sa'yo. Ano na mga Bex? This is Word of the Bex, Pride Special, and for this episode, ang pag-uusapan naman natin ay Bury Your Gays. Ano na naman yung te? Ang Bury Your Gays trope o kilala rin bilang Dead Lesbian Syndrome ay isa sa mga pinakamatanda at pinakamasakit na pattern sa movies and TV. Ito yung trend kung saan ang mga queer characters ay binibigyan nila ng disproportionate amount ng mga senaryo kung saan sila ay namamatay, nagkakaroon ng mga malulubhang sakit o nakararanas sa matinding trahedya compared sa kanilang mga heterosexual counterparts. Hindi man mauwi sa trahedya ang queer characters, madalas hindi sila nabibigyan ng happy ending. Eh sino naman nagpauso niyan, te? Eto ka na nga, noong unang panahon sa Hollywood, mga panahong 1930s to 1950s, merong tinatawag na Hays Code. Ito ay isang mahigpit na batas kung saan ipinagbabawal magpakita ng homosexuality bilang normal o kaaya-aya. Kung makalusot man ang isang queer character sa screen, madalas silang napaparusahan sa huli para maipakita na hindi tama ang kanilang lifestyle. Oo, nagbago na ang mga panahon, pero ang habit na ito parang naiwan pa siya sa mga writing rooms. Madalas din ginagamit yung pagkategi ng mga bek sa mga movies para sa shock value, para maseryosohin ng mga manonood yung material. Eh ano naman ngayon, te? Issue pa ba yan? Yes, dahil sinasabi nito na hindi pwedeng maging masaya ang mga queer characters o maging successful ang queer love. Paulit-ulit nitong tinatanim ang mensahe na kapag ikaw ay isang member ng community, ang dulo ng kwento mo ay laging mag-isa, malungkot o mapanganib. Diyan din pumapasok ang disposable representation kung saan parang sinasabi nila na binigyan na namin kayo ng queer representation o pwede naman namin sigurong gawin kahit ano sa mga characters na ito. Na para bang utang na loob pa natin yon. Pero ba yan, te? Pa talaga ng listahan eh. Okay, number 1 si Jack Twist sa Brokeback Mountain. Si Tara McLeay sa Buffy the Vampire Slayer. Si Denise Lloyd ng The Walking Dead. Yung magjowa sa My Husband's Lover. Si Trisha Echeverria ng Die Beautiful. Yung mga Onders sa Rainbow Sunset. At sina Noel at Jerry sa In My Life. Ang magandang balita is in the past few years, we can see a paradigm shift, lalo na sa pag-usbong ng mga GL at BL, lalo na dito sa Asia. Unti-unti nang binabago o binabali ng mga makabagong direktor ang trope na ito. Ipinapakita na nila na mga queer characters, lalo na mga Filipino queer characters, ay maaaring makaranas ng tagumpay, ng pagtanggap ng pamilya, at magkaroon ng masayang buhay. Ang tunay na hiling ng komunidad ngayon ay hindi lang basta makita ang mga sarili nila sa screen, kundi pati ang kanilang mga representation na sumasaya, nabubuhay ng matagal, at nagkakaroon ng kanilang mga sariling happily ever after. At yan ang Word of the Bex! Happy Pride!